Hello, good morning. Good morning sa lahat ng Pilipino. Filipino Guerrilla Forces. Kailangan ko talagang sumagot sa mga narinig ko at saka sa mga vlog ni Supremo Direkta tayo muna kasi nga na-involve lagi yung maybe may name So, ano ba ang nilalabas ko sa vlog ko? Para clear tayo para clear. Ang nilalabas ko lang na issue, ito yung babanggitin ko para sakaling maparinggan ako, at least clear ako. Kasi una, tinatanong ako ng Filipino Guerrilla Forces at ng mga supporters ko Sir, bakit anong nangyari sa FGF? Dahil umaasa kami na ang FGF ang magbabago ng Pilipinas o magdedepensa ng Pilipinas kung sakaling pasukin tayo ng kalaban labas ng bansa. So, sinasabi nila na effective na tayo o effective ng Filipino Guerrilla Forces at kilalado na sa buong mundo at may mga membro tayo sa bawat sulok ng Pilipinas, bawat sulok ng mundo. Bakit nagkaganon? Effective naman kayo at nangangamba nga ang administration na kung saan ay kayang hadlangan ang mga nangyayari sa ating bansa, lalo na ang mga tiwali at itong nakaraang eleksyon bakit nagkaganon? So kailangan kong magpaliwanag kasi nga ako ang naiwan sa Filipino Guerrilla Forces, which is na dalawa naman kami ni Supremo ang nagbuo nito. So effective na nga medyo nangamba na ang gobyerno. Maaring ang gobyerno ay nag-iingat na sila because anytime ang Pilipino ay magkaisa para mabago ang sistema ng gobyerno. Ngayon, humina ang Filipino Guerrilla Forces at ngayon ay sa aking palagay ay effective na ang guerrilla forces. Ngunit ang kalaban natin, sinumang kalaban, ay namayagpag o natutuwa ang kalaban at ang demonyo dahil nabuwag nila ang Filipino Guerrilla Forces na paghiwalay nang hindi natin alam bakit napaghiwalay ang dalawang Supremo. Siguro maaring pinayagan na siguro ng Panginoon or ng demonyo na napasukan So bahala na kayo magbigay ng komento diyan Bahala na kayo magbigay komento. Pero para sa akin, napasukan kami. May bumubulong-bulong na ganito. Hindi namin alam na kami pala ay nagamit ng mga nabayaran. Kumbaga, for example, ako ang target. Kaibigan ko, kaibigan ko. May panibagong kaibigan yung kaibigan ko. May panibagong kaibigan yung kaibigan ko. Fourth party. Bago nakarating sa amin yung strategy na yon nang hindi namin alam. Kumbaga may nagsusulsuli, may bumubulong na demonyo. Malayo. Malayo. Hanggang nakarating doon sa second party. Yung second party, yun ang bumubulong. Kaya nabuwag ang Filipino Guerrilla Forces. Yun yung aking analysis, Yun yung kutob ko. Bilang isang Supremo, pangalawang Supremo,
Kasi nga iniisip ko, effective na tayo eh. Nangangamba na ang kalaban natin na hindi sila pa-relax-relax kung tinatawag namin sa military. Dahil mayroong grupo na nakaabang. At alam ito ng kabilang panig dahil alam nila ang estratehiya kung paano mag-mobilize. Paano mag-mobilize. Kasi galing ako doon sa side ni Marcos Jr. at mayroon akong naiwan doon na grupo. At kinounter nila yon. Kinounter nila yon. Alam ko yon. Bakit? Maraming nagparating sa akin na nire-recruit sila. Ang masaklap doon, may sweldo. May sweldo sila. May sweldo sila. Ano? So yun ang masaklap. Yun ang mahirap na kalaban kasi mas madaling mag-recruit dahil may pera. Pero dito sa Filipino Guerrilla Forces, may prinsipyo. Kaya marami dito na hindi kayang bayaran. Pero sabi ko nga, pag pumasok kayo sa Filipino Guerrilla Force, nasa puso nyo nasa puso nyo ang pagsali. Ang purpose nito ay ipagtanggol ang ating bayan, ang ating bansa, ang ating kababayang Pilipino at ang ating pamilya. Yun yung, pag sumali kayo dito, yun yung objective natin. Tumulong tayo. Tumulong tayo sa ating kapwa Pilipino. Because, yun yung objective natin. May prinsipyo nga tayo eh. May prinsipyo nga tayo. Doon sa bayaran kayo, sumali kayo dahil may pera, wala sa puso nyo yun. Sumali kayo because money. So, nangangahulugan doon na wala tayong prinsipyo. Ang hinabol natin pera. Hindi pagtulong. Hindi pagtulong. Pera ang ating objective. So, hindi ganun ang Filipino Guerrilla Forces. Ang Filipino Guerrilla Forces, pag sumali ka, nandito sa puso. Sa puso para sa bayan. Yan yung akin. At yan ang kailangan natin sa Filipino Guerrilla Forces. Kaya nga, nagkamali rin ako na magparami tayo na magparami. Marami naman palang hindi handa na ipagtanggol ang bayan. So, ang objective ng Filipino Guerrilla Forces para sa bayan. Para sa bayan. Now, kung ano man sabihin ninyo, yun ang nasa puso namin eh. At yan ang gusto ko sa Filipino Guerrilla Forces. Huwag na natin gawing issue kasi sa puso namin yun. Yun yung sinasabi ko. Ang Filipino Guerrilla Forces ay buo at lumalaban. Gusto nga mag-react eh. Hindi ko sila pinapayagang mag-react. Hindi ko siya, mayroon ako dissemination. Kung ano mang issue, huwag kayong makialam. Sabi ko, huwag kayong makialam sa issue kung ano man yan. Tuloy lang tayo para sa atin. Now, tinatanong nyo ako, bakit naghiwalay kami ni Supremo? Yan ang hindi ko kayang ipaliwanag ng diretsuhan. Because hindi ako Hindi ako eh. Ako nga nagtatanong bakit? Bakit kami naghiwalay ng Supremo? Hindi ko kayang sagutin yon. Ang kaya ko lang sagutin, naghiwalay, umalis siya because hindi niya daw makayanan ang pressure sa pressure, kaya umalis siya dahil may sakit sa puso. So yun lang ang alam ko issue. Na kung anong pang lumalabas na issue dyan na minsan narinig ko inconsistent, basang alam ko is sakit sa puso. So meaning, yun lang ang kaya kong ipaliwanag sa taong bayan. Now, in other than explanation, si Supremo na ang makapagpaliwanag yan on air. On air. Para kung sakaling mayroon akong sasagutin o wala. Kasi yun ang alam ko lang eh. At narinig naman ninyo. Narinig ninyo yan.
Sa kanya at saka sa akin. Puso ang dahilan. Kaya ganon. Okay. Okay. Pangalawa, yung rally, yung rally na pinag-uusapan, hindi galing sa akin yan. Narinig ko yan kay Supremo na ayaw nila sa rally. So, sinundan ko lang yon. Ayaw ng ibang FGF sa rally. Yes? Dahil wala naman akong pag-uutos sa rally. Mayroon ako inutos. Inutos lang sa akin ni Supremo. Inutos lang sa akin yon. Because I am the former Chief of Staff. Now, ano ba function ng Chief of Staff? Ang Chief of Staff ay tagapagpatupad sa lahat ng utos ng pinuno. Mayroong tinatawag na implied task at specific task sa amin. Yung implied task, being a Chief of Staff, alam mo na yon. Hindi ka na dapat utusan. Kasi pag inutusan ka, hindi mo alam yung trabaho mo. Ganun yun. Yung specific task, yung inutos mismo sa akin, yun ang gagawin ko rin. For example, di rally. Na ilang bang tao natin, ilang bang kaya. So sinasabi ko, hindi nagiging successful yung mga nasabi ko. Because hindi galing sa akin yun. From the commanders on the ground. Commanders ngayon ang binigang instruction. Then, the commanders magpi-feedback sa akin. At mula noon, na iba nagreklamo, kaya hindi ko kinakausap ang below area commander. So, ang kinakausap ko lang, area commander. Ayaw kong tumalon kasi nga, sabi niya, inilagay pa ako area commander, hindi naman pala ako ang uutusan. So, mali yung protocol. Protocol tayo. So, sino mang area commander noon? Ang Northern Luzon, acting noon si Commander Lopez. Ang NCR, si Commander General Simoy, pero ang nagpapatupad doon, yung Chief of Staff, si Commander Gob Willie o Willie Lucas. Ang Southern Luzon ay ang nagpapatupad dyan ay si Commander Romy Satparan. Ang Bisaya, ang ating Operation National na si Commander Nili Gasbare. Ang Mindanao ay ang nagpapatupad si Commander Sansan Blue Bernabe. So sila lang yung mga binibigyan ko ng instruction. Pababa doon, sila yon, hindi ako. Paano maraming nagalit sa akin? Yun lang mga inutusan ko. Kasi yun lang ang commander. Mayroong mga from the city, from the municipal, sabi ko, kumuha kayo ng instruction sa inyong area commander. Hindi sa akin. Malay mo, may extra instruction siya. So, mali yung magiging instruction ko. So, pinaliwanag ko lang yan. Kasi nga, parang ako ang may kasalanan dito eh. Nagpapatupad lang ako. Now, my style, character, that's my character style. Pero, ang sabi ko nga, bakit yung mga members may sinasabi sa akin, hindi ko nga sila binibigyan ng instruction. Paano yun? Hindi ko maintindihan. Or, maybe, their commanders, yun ang sumisira sa akin, mare. Kaya maraming sinasabi sa baba. Kasi nga, hindi ko nga sila kinakausap eh. Protocol ako eh. Kasi nga, isa pa, magiging sakit sa ulo ko kung bababa ang instruction mo. And, we violate the protocol. We violate protocol. Saka masakit sa ulo sa dami na tumatawag sa iyo. Sa totoo lang dito, marami ako hindi nasasagot kasi nga masakit na rin sa ulo. Kaya sorry doon sa mga nagchat-chat na hindi ko napapansin yung mga chat nyo.
tinitingnan ko kung marites lang naman ipapadala nyo sa akin or information. Pag alam ko information, bubuksan ko. Pero kung makipagkwentuhan, medyo wala ko sa panahon kasi sa dami ba naman niya nagchat-chat, pati may mga individual nagchat-chat sa akin. Ang iba, hindi ko, maabot na yata ng mag-iisang buwan, hindi ko pa nabuksan. Kasi hirap nga ako. Kasi kung pag ginalaw ko lahat yan, makipagkwentuhan sa akin. So, maubos ang oras ko. Ano? So, yun yung paliwanag ko. Na nagpapatupad lang ako. Isang issue rin nilabas ko, yung ginagapang yung aking mga pinaghirapang na-organize. Kung aalis kayo individually, huwag kayo magsama. Respeto naman. Respeto. Ano? Respeto naman. Now, ang instruction ko previously, instruction ko, kung umalis kayo, no problem. No problem. Kasi wala nga sa puso nyo yung para sa Filipino Guerrilla Forces. Ano? Para sa bayan, para dito sa puso. Kung issue is time na character, paano ko kayo nakausap? Yun lang naman mga commanders ang mga binibigyan ko ng instruction. Paano na pumasok ako sa inyo? Ano ang kinalaman ko? So kung maybe yung mga commanders nanira sa akin, yun lang yun. Ang problema nga lang, umalis ng hila, sumama para lang mag-organize ng sarili ng organisasyon. Yun ang tawag na, hindi ko matawag na ahas o traidor. Kaya ko nasabing traidor, magaling kang makipag-usap sa harap-harapan. Pag nakatalikod, titirahin mo na nakatalikod. Ano yun? Dapat diretsahin mo na lang. Wag na magplastikan. Ang daming plastic kasi. Sorry for the word, Sorry for the word. Kasi yun yung akin, Nasasaktan rin ako, Kaharap kita, wala ka naman sinasabi. Pag talikod ko, ang dami mo sinabi. Hindi lalaki yan. Hindi lalaki. Huwag niyong gapangin ang nabuo na ng FGF. Now, yung mga FGF na gustong kumalat, hindi ko kayo pinipigilan kasi laya niyo yan. Pero, ang pakiusap ko lang, magpaalam kayo sa commander. At, respeto naman sa inyong sasalihan na katulad sa SGF, SFGF, dinidilit sa kwa, sa SGF, yung mga commanders dyan, nagpaalam ba kayo doon properly para respeto bawat isa? Delikadisa ba? Delikadisa na tinatawag. Delikadisa. Wala namang problema kung gusto nyo lumipat. Ang importante lang, respetuhan tayo. Lalo na yung gumagapang. Wala nang respeto yon. Pumasok ka pala dito sa FGF para lang gamitin ang FGF at magbuo ka ng ibang organisasyon. Ay, mali yun. Mali. Respetuhan tayo. Gapangan tayo. Ano yun? Ano yun? Wala tayong respeto sa sarili natin yan. Wala nang problema kung umalis kayo For example, membro kayo, magpaalam kayo sa commander. Sa immediate commanders ninyo. Ano immediate commanders? Ayaw ko na ipaliwanag yun dahil ang beses ko nang pinaliwanag yan. Yung immediate commanders mo, kasama mo rin sumama. Yung immediate commanders mo, yun ang magpapakapala hanggang makarating sa akin. Kung area commander ang umalis, yun ang magpapaalam sa akin. Now, kung marami umalis sa area niya, nagpaalam ba sa iyo? Nagpaalam sa akin, okay yun. Wala akong question doon. Pero, respetuhan lang at delikadesa ang tinitingnan natin dito. Dahil ako ang naiwan sa Filipino Guerrilla Forces Ako yung
Ako yung tinatanong, ako yung magpapaliwanag. Bakit ako magpapaliwanag? Wala akong ipaliwanag. Kasi nga, ako mga mismo nagtatanong, bakit nangyari ito? So, dahil wala akong mapagtanungan, intelligence ang gagamitin natin. Yung mga feedback. Okay. Yan yung mga issue ko na nilalabas. So, other than issue na narinig ko, hindi akin yun very clear Isa pa, yung si Sergeant Bagain, hindi ko yan control. Kasi nga, nag-request sa akin directly hindi ko nga alam kung nagpaalam siya doon sa area commander niya kay General Rosalino. Hindi ko alam. Na nag-direct sa akin na, sir, pwede bang mag-independent ako? Mayroon ako itatayo na sinabi sa akin, UF, aywan ko, UF, double F. Hindi ko makuha ang ibig sabihin. So, nasa iyo yan. I-write mo yan At least, nagpaalam sa akin. Sabi ko, sige, bahala ka. Kasi nga, mayroon siyang, nagreklamo siya kasi, para bang yung paghiwalay namin ni Supremo, napabayaan sila, napabayaan area. Ang dissemination ko noon ay tuloy lang tayo, huwag tayong magpa-apekto sa amin ni Supremo na paghiwalay. Ang iba naapektuhan talaga kasi naguluhan sila. May nabasa pa nga ako doon sa group chat na imposible na hindi alam ni Colonel Mitran yung paghiwalay nila. Ayun ang mahirap talaga. Iniinsist nila, alam ko. Ang alam ko, sakit sa puso lang. Yun ang alam ko. Kasi yun lang ang sinabi niya on air sa akin na paghiwalay niya. Na kung mayroon pang ibang mga issue na lumalabas sa kanya, ay siya magpapaliwanag noon. Si Supremo, hindi ako. Dahil mahirap na ako magpaliwanag. Hindi lang pala tama yung paliwanag ko. So sabi ko, sige, go ahead. The following day, naisip ko, kaya sayang rin yung grupo na na-organize ni Bagain. Sabi ko, gawin na lang kitang affiliated. Kasi ang affiliated, mga commanders ng affiliated na, you have own policy. You have own policy, you have own decision. But provided may alam ang FGF sa ginagawa nyo. Yun lang yung akin. Kasi para pwede ko i-caution kayo o hindi. Kasi you have an separate organization and you are only affiliated to Filipino Guerrilla Forces. So pumayag naman si Sergeant Bagain na bandang uli, sir, wag na lang sir kasi hiwalay kami kasi nga may kausap ako sa party list na tutulungan ako. Okay, sabi, go ahead. So ngayon, hindi ko alam ang disposition niya kung affiliated siya o hindi. Sabi niya, wag muna. Ngayon siguro, maaari. Wala akong confirmation. Decision niya, individual yon. Hindi ko yung sakop. Kung ano mang issue niya yon, hindi akin. Wala akong kinalaman. Nagulat na lang ako nung pinadala niya ako ng message, pinadala niya lang ako kasi sabi nung ibang information, sir, nakatag ka, imposible na hindi mo alam. Hindi ko nga alam kasi nga kahit nakatag sa akin yan, sa dami naman kaya nagtag sa akin, hindi ko nakikita yan. Unless i-PM niya ako, i-messenger niya ako, pwede. Pero pag doon lang sa Facebook wall, malabo kung makita kaagad yan. Sa dami na Facebook wall na, hindi ko na monitor yan. Hindi ko na monitor yan. So kung ano mang sinasabi ni Sergeant Bagain, hindi ko control yon. Sa kanyang decision yon. Other than members, sinabihan ko sila na huwag kayong sumali dyan sa problema, yung kabilaan magpaparinigan. Huwag kayong sumali dyan. Kasi buo tayo. Kaya nga sabi ko kay CS ng affiliated, kay Belinda, monitor mo lang yung affiliated natin kasi ang affiliated, yan yung pinakamalakas na pwersa natin. Dahil dito sa regular FGF ay
continuous pa sila sa organizing. Continuous organizing. Ang masaklap nito, may gumagapang. Kaya isang galit yon ni Sergeant Bagain, yung kanyang Region 12, even though wala sa doon, pero mayroon siyang trusted doon. Kasi taga roon siya eh. Umuwi rin siya doon. Sabi ko, ibigay mo na lang doon sa region din, sir. Pinaghirapan ko yan eh. So, nirespeto ko yung decision niya. Kasi nga, lahat naman dito is online na instruction eh. Online instruction tayo, no? So, yun ang kinagalit niya, ginapang niya yung pinaghirapan niya. Doon siya umalma. Kaya, sino yung gumapang doon, sa area niya, ay kayong bahala doon. Hindi ko alam kung sino ang pinaparinggan niya dyan. Tapos, dito sa Luzon, mayroon rin siyang organized. Kasi nga, mayroon siyang kausap na party list. Siya bahala na magpaliwanag doon. Si Sergeant Bagain, hindi ako makikialam sa kanya doon kasi sila may usapan dyan. So, yun lang mga kaibigan na sagot ko na nilabas kong issue. Una, buang FGF na lumalakas at lumalakas ang strong. Kaya nga sila strong Filipino Guerrilla Forces. Palakasin ang Guerrilla Forces. Kasi nga, hindi tayo humihiwalay sa ating pinagkasunduan. Sa ating mga vision and mission. Hindi ako nagbago. Kung ano ang napag-usapan noon, that is still napag-usapan. Now, kung talagang humiwalay na, wala na. This is already my decision. But, isang buwan yata. Kasi March 29, nag-declare si Supremo. It's more than 1 month na. So that is already my decision. So ano man decision dyan, that is already my decision. Starting March 29, hindi ako nagbigay ng order ng rally. Kasi nga, ako mismo nagsasabi na hindi magagawa ng rally lang. Kaya minsan umaatin ako dahil ini-expect ko yung rally na yan. Alam nyo na, anong ibig sabihin. Pero wala akong panawagan sa grupo ko, sa Filipino Guerrilla Forces. Hindi, pina-alert ko lang sila. Monitor lang kayo. Ako nang bahala dito. Nasa inyo yan, kung gusto niyo mamasyal o pumunta, nasa inyong discretion as being the commander of the area. Kaya wala akong instruction. Kasi ako na mismo nagsasabi na na-analyze ko. Ito analysis natin Kaya may mas rally lagi, rally. Isa yan sa strategy ng kalaban. Bakit? Isa yan sa strategy ng kalaban. Isa yan sa strategy ng kalaban. Okay. Nawala. Nawala sa isa yan sa strategy ng kalaban. Nawala. Diyos ko. Isa yan sa strategy ng kalaban na nawala na ako. Diyos ko. Nawalang topic. Anyway, recall strategy. Okay. Isa sa strategy ng kalaban niya na mag-rally. Para kung on time of emergency na kailangan na wala na rin tao kasi napagod na rin. At hindi sila makaporma kasi nandyan tayo. Nandyan yung rally. So, hindi makakakilos. Isa sa strategy.
Kaya ngayon, sabi nga, nagsawa ng tao. Wala nang gusto kasi sabi na, wala naman nangyari. Oh, ganun ang mentality ngayon ng tao. Wala naman nangyari sa rally. Oh. So, hindi na tayo makapag-ipon. Now, on the COMELEC, ibang issue, umaasa ako na biglang, bam, magbago ang isip ng tao. Pero hindi, ganun pa rin eh. So, ang nangyari, nag-usap-usap kami, monitor tayo, in biglang, bang! Ganun na lang usapan. Conference lang meeting. And relay to the commanders. Ganun na lang. Tuloy lang ang laban. Kasi nga by 2028 or the impeachment, diyan naman natin makikita ang problema. Tayo ay kumikilos lang para sa tama at protektahan ng ating bansa. Okay, yun lang. Maraming salamat at bahala na kayo mag-comment. So gusto ko lang nilabas ito para sa comment na talagang anong tawag nito? Yun na yun. Monitor lang tayo kung ano mangyari. Pakiramdam tayo. Observe tayo. Yung inilabas kong issue, balit. Yung bakit naghiwalay, hindi ko kayang sagutin yon. Rally, sinagot ko na rin. Gapang, yun lang, yung kikipsahin bagain na kilos niya, hindi ko alam yon. So yun lang yun, issue ka. Wala na akong iba. Kung ano man ibang marinig ko, hindi akin yon. Dahil ayaw ko ng basta we are strong Filipino Guerrilla Forces. Palakasin natin ang Filipino Guerrilla Forces nasa sa puso. Hindi yung sali-sali lang. Okay, maraming salamat. Bye-bye. I love you all.